Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat pumasok sa isang hindi kilalang kuweba nang hindi sinusuri muna. Ang isang kuweba sa Costa Rica ay pangunahing halimbawa ng kalikasan. Sa isang video ay may hawak na sulo malapit sa kisame ng kuweba at walang kakaibang nangyari. Subalit sa sandaling inilapit niya ang sulo sa lupa ay agad itong nawala. Hindi ito nagkataon. Ito ay sa kadahilan ng mababa ang oxygen level na nagiging sanhi ng pagkawala ng apoy. Sa South Carolina, isang bagong paraan sa pagpapalit ng mga gulong ay ginawa kaya ang inobasyong ito na tinatawag na curved trailer aid ay nakatakdang palitan ang isang tradisyonal na jack. Kaya nitong suportahan isang 20,000 pound trailer at magbigay ng 6.5 pulgada ng pag-angat. Ito ay isang mahusay na tool para sa pagpapalit ng mga gulong ng trailer. Ang simbahang ito ay tinayo mula noong 1882. Ang Sagrada Familia na matatagpuan sa Barcelona ay ang pangalawang pinakamagandang bagay sa lungsod na ito. Ang simbahan ay may kabuuang 18 magkakahiwalay na tore at idinisenyo ng sikat na arkitekto na si Gaudí. Sa ngayon, ang petsa ng pagtatapos sinasabing sa taong 2026. Napakalaki ng batong ito, baka mapagkamalan mong bundok. Kilalanin ng Uluru, nakilala rin bilang Ayers Rock, isang 1,000 talampakang monolith sa gitna ng Australia sa mahigit 500 milyong taong gulang. Ang pagbuo nito ay nauna sa pagkakaroon ng buhay ng lupa. Humigit kumulang 2/3 ng Uluru ay nakatago sa ilalim ng ibabaw na ginagawa itong mas napakalaki kaysa sa nakikita. Ngunit paano natin malalaman na ito isang bato, hindi isang balon ng bundok? Ang Uluru ay isang monolith. Ibig sabihin, ang Uluru ay gawa sa isang uri lamang ng bato, isang solidong bloke ng sandstone, habang ang mga bundok ay karaniwang nabubuo mula sa iba't ibang uri ng mga bato dahil sa mga pwersang tectonic. Bakit gumagalaw ang ilang halaman kapag hinahawakan? Tinatawag itong tigmonasty at walang magic trick. Kapag hinawakan mo ang halaman ng mimosa, naglalabas ito ng mga kemikal na pumipilit sa mga sel nito na mawalan ng tubig. Ginagawa nitong tumupi ang mga dahon bilang mekanismo na tumutulong sa pagprotekta sa kanila mula sa mga mandaragit o malakas na ulan. Ang Venus flytrap ay gumagamit katulad ng paraan ng pag-snapshot kapag na-trigger ng mga insekto ang buhok nito. Hindi madali ang paggawa ng hyper-realistic na sining, ngunit na-unlock ng artist na ito ang sekreto sa pagpipinta ng mga portrait na napakadetalyado. Mukhang maaari silang mabuhay. Gayunpaman, upang makamit ang antas na pagiging totoo, ay nangangailangan ng buhok upang bumuo ng isang pamamaraan na hindi karaniwan sa pamamagitan ng pagputol ng mga bristles ng kanyang brush upang lumikha ng mga ultra-fine trend. Nagagawa niya magpinta ng mga individual na hibla ng buhok na may katumpakan gamit ang oil paint sa isang napakalaking canvas. Ang inhinyero ng Scandinavian ay nakabuo ng isang bagong walang tubig na banyo. Bago ang bawat paggamit, ang isang disposable paper bag ay inilalagay sa baba upang mangolekta ng basura. Pagkatapos gamitin, ang pagpindot sa pindutan ay ibababa ang bag sa isang silid kung saan ang basura ay sinusunog. Prosesong ito ay nagiiwan lamang ng abo at ang usok ay pinalalabas sa pamamagitan ng isang sistema ng ventilasyon. Ang sinaunang Egyptian beadnet na damit na ito ay ang pinakamaagang nakaligtas na halimbawa ng gayong damit. Kahit na ang string ay lumala, marami sa mga butil ay natagpuan sa kanilang orihinal na pattern at na-reassemble mula sa humigit kumulang 7,000 mga butil. Hindi malinaw kung ang beadnet na damit ay natahi sa damit o isinusuot ng hiwalay sa ibabaw nito.